Hello po sa inyong lahat. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Hunyo, June 24, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:40 na. Opo, 6:40. Monday, may pasok. At nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa actually dalawa itong topic ko pero magkahawig o continuation nung isa o yung kahapon. Ang title ko po ngayon ay Bongo Bato de la Rosa nagpahiwatig na. Ayan po, kasi sa social media ay yung dinidiscuss ko nung nakaraang araw ay ito na nga, nangyayari na. Opo, parang hihiwalay na sila o gusto nilang sumama na sa partido ni Bongbong Marcos o kung saan man. Ay ayan na nga ang sinasabi ko, di ba? At ang tinatalakay ko dito ay masakit yun kay Duterte, kay Rodrigo Duterte. Napakasakit niyan. Opo, ay kasi nga siya ang nagpromotor o siya ang gumawa ng paraan para itong dalawang ito o marami pa sila yan. Pero ito ang dalawa at talaga kasama na si Amy Marcos ang pinatay po nila ang transparency server noong 2019. 3 years after na manalo si Duterte. Ayan nga. Ay ngayon ay aywan ko kung tatakbo pa silang senador ito. Hindi ko alam. Pero ang tendency kasi ay ganyan Hindi ba? Tumaas kasi yung antas ng kanilang buhay. Tumaas o itinaas ni Duterte. Ay siyempre papahalagahan nila ang buhay nila. Hindi ba? Kung dati ay alalay lang sila o utusan lang sila, ay siyempre ay senador na po yan hindi ba? O, kaya nga yan ang isang reason ko kaya magdadalawang loob sila kung talagang susuportahan pa nila si Rodrigo Duterte, lalo na dyan sa kaso. O, hindi ba? May kaso pati nga si Kibuloy, hindi ba? O, ayan po ang dinidiscuss ko kahapon. Pero ang pangalawa kasi na topic ko ay yung sabi ni Jos Shalan, yung subscriber po na nagko-comment po sa atin parati at nagpapasalamat po ako sa inyo doon sa mga nagko-comment o nagla-like. Ang sabi niya ay maraming aral kami natututunan. Sabi niya, keep going. At napakaganda po pakinggan yan. Opo. Although na alam ko na yan kasi nga wala naman akong nilalakad dito na politiko. Iniiwasan ko po yan. Pero ang mga topic ko ay patungkol sa politika. Pero ang pinagbabasihan ko po pag ako ay nagdi-discuss ay ang Biblia. Kaya alam ko na maraming natututunan yung nakikinig po. Opo. Marami kasi na magagaling na vloggers. Opo. Pero hindi ko po nire-recommenda sa inyo. Ang dami kong nakikita na magagaling magsalita o talagang hahanga ka sa galing nila. Marami po, opo, na kuminsan ay
pinapasukan ko yan o pinakikinggan ko rin sila. Pero nga ay ito naman ay napansin ko lang naman. Dati silang supporter ni Duterte at saka ni Bongbong Marcos. Kaya umiiwas ako dyan o hindi ko sila pwedeng i-recommenda sa inyo. Opo, pero magagaling sila at sa ngayon tama yung sinasabi nila. Pero nga ay medyo precaution po ako kasi ay aywan ko lang ha kung tama ako, pero parang binabayaran din sila. Opo, ganun eh. Parang may bayad sila para magsalita ng ganun. Kasi nga ay dati sila Duterte ang pinupuri nila. Tapos nakipag-alyansa sila kay Marcos. Ngayon ay parang ayaw nila kay Duterte na tama naman. Tama po yun. At ngayon ay pinupuri na nila si Bongbong Marcos. Ayan po. Yan po ang napapansin ko dyan. At yan po ang tatalakayin natin. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung batch number 2 po ng subscriber po natin. Ito po sila, no? Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatro, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Laser, Jose Labier Niabot, Adi Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art Atago, Dimjus Journey, Kagamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yon si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood po sa kanila at suportahan po natin sila dahil nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na
ah, i-repeat ko lang yung ginagawa ni Bato ngayon ay ini-expect ko na po yan at saka ni Bongo na magiging pahirap ito para kay Duterte. Opo, doon po ako nagpo-focus kasi nga ay yung pinaggagawa nila ay nasira po ang Senado o naging katatawanan. Opo. Sila ay inilagay yan ni Duterte dyan sa Senado na alam natin na hindi mananalo yan pero nga ay pinatay nila ang ang transparency server. Kaya nung 2019 po ay marami sila yan na naging senador. Kaya ang Senado po ay naging rubber stamp o papit ni Duterte. At dahil po dyan nasira po ang check and balance at nasira po ang demokrasya. Para maintindihan nyo po. Ngayon, ito sila ay kung ano ang gusto ni Duterte ay approve sa kanila Nawalan na nga po ng check and balance. Kaya yan po ang sisingilin sa kanila. Bakit po? Ay ang utang po natin nung bago umupo si Duterte ay nasa 6 trillion. 6 trillion lang po. Lahat na po yun. Pero nung umalis si Duterte ay naging 12 trillion. Ayan po. Dahil nga dito sa mga katarantado nito mga senador na ito, approve na sila ng approve na dapat ay trabaho nila na i-check yan, ay babayaran po ng mga tao yan within 30 years o 40 years kung i-restructure pa yung utang. Ayan po, kaya nga ang sabi ng iba hanggang sa kaapu-apuhan magbabayad dyan. Ayan po ang nagagawa dahil nga naging rubber stamp yan. At yan ang hindi makakalimutan po ng mga tao. Opo. Ay kahit anong gawin nila ay hindi sila papaboran ng tao yan. Opo. Ayan po O sige, palagay ko ay maliwanag na yun yung sinabi ko. Ngayon, ito ngayon ang sasagutin ko, yung sinabi ni Jocelyn na maraming aral kami na natututunan. Actually, sinagot ko na ito pero hindi nga uubra, hindi kakasya doon sa doon sa YouTube na isulat ko ito. Mas maigi na ito napapakinggan nyo po saglit lang po ito Psalms 119 verse 98 at ito po ang sinagot ko sa kanya hanggang 100 po. Si David po ang nagsalita nito. Your commandments make me wiser than my enemies. For thy are always with me, I have more insight than all my teachers. For your testimonies are my meditation. I discern more than the elders, for I obey your precepts. Ayan po ang sinabi ni David. Ano daw ang ginagawa niya? Minimeditate niya yung mga palatuntunan ng Diyos o yung testimonies ng Diyos o yung commandment ng Diyos. Ayan po your commandment make me wiser than than my enemies, for they are always with me. Parating na andun sa kanya, alam niya yun I have more insights. I have more insight than all my teachers. Sa iba kasi contemporary o yung mga kasabayan niya, may insight siya kaysa doon sa mga kababata niya o kasabayan niya. For your testimony are my meditation. Kasi minimeditate ko kanya ang iyong mga testimonies. Hindi ba? Ayan. I discern more than the elders, for I obey your precept. Hindi lang yung minimeditate niya, inu-obey pa niya, ginagawa niya. Ayan po sa Psalms po, Psalms 18 ba ito o 19? Aywan ko lang pero parang nagkamali ako. 7 hanggang 10 po The law of the Lord is perfect, converting the soul.
The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey, than the honeycomb. Okay, yan po ang sinabi ni David. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Kino-convert po ang soul natin o yung pananaw natin sa buhay. The testimony of the Lord is sure. Sure po yan. Basta sinabi ng Panginoon, sure po yan, making wise the simple. Nagiging wise yung mga simpleng tao nagiging wise, hindi ba? The statutes of the Lord is right, rejoicing the heart. Tama yung mga statutes niya Ang statutes kasi parang yung palatuntunan din yan palatuntunan ay tama and rejoicing the heart, hindi ba? The commandments, ito yung 10 commandments siguro, kung ano ba yan, hindi ba? O mga subsection dun sa 10 commandments of the Lord is pure. Puro, walang halo na deceit po yan, ay pure, enlightening the eyes. Nai-enlighten tayo. Ayan po the fear of the Lord is clean, enduring forever. Hanggang wakas po yan, yung fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment, ito po ang matindi rito. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Dito na lang ako sa judgment. Although na iisa ito the word of the Lord ito Kasi nga ay lahat yan ay sinasambit niya. Pero dito na lang ako sa judgment of the Lord. Kasi ngayon, balita ngayon na kanina nabuksan ko ay nakuha na si Dilima, na-acquit na lahat. Nabaliwala yung lahat ng kaso niya. Kanina po yung sanang itatapik ko ngayon pero bukas na lang siguro. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Lahat yun, tama yun. Ngayon, ay ito nga, more to be desired than gold. Tama ba yan? Ay opo, tama yan. Kasi ako, bilang isang mamamayan, ay gusto ko talaga ay maibigay na yung judgment ng Panginoon patungkol dyan kay Dilima. Hindi mahalaga sa akin ang gold. Kaya tama po ito more to be desired than gold, than much fine gold. Kahit na dinalisay pa yan ng 7 bisis yung gold na yan. Hindi ba? Ang gold kasi tinutunaw yan para maalis yung impurity. Hindi ba? Than much fine gold. Ay hindi yan. Mas mahalaga ang justice sa tao. Opo, kaya nga, the judgment of the Lord are true and they are righteous altogether. Lahat-lahat po yan, hindi ba? More to be desired than gold, than much fine gold, sweeter than the honey, than the dripping of honey from the honeycomb. Yan po ang alam ko na pagkasulat yan. The dripping of the honey. Ako po ay nung bata ako, ay doon sa bubungan namin, doon sa kisami ng bahay namin, ay nagbahay yung pulot-pukyutan sa loob ng kisami. Ngayon, tuwing alas 2 o alas 3, natutunaw yung natutunaw yung pulot, tumutulo sa kisami. Ngayon ay dumadaos-dos doon sa poste ng bahay namin. Ngayon, kako ito ay dripping of the honey pala yun. Napakatamis po niyan. Kinakain ko. Opo. Kasi doon siya napupunta doon sa doon sa yung poste na kahoy,
nakapatong naman yan sa, ang tawag namin dyan, yung pundasyon. O, na concrete po yun. Nakapatong siya doon. Tapos, doon sa concrete, doon ako kumukuha ng pulot. Ay, ang sarap talaga. Ay, ang tamis. O, sweeter than the honey, than the dripping of honey in the honeycomb. Ayan po. Hindi ba? 7 po yan. 7 na dinescribe yan. The law, the testimony, the statutes, the commandments, the fear of the Lord, the judgment of the Lord. 7 po yan na dinescribe dito. More to be desired than they than gold, than much fine gold. Totoo po yan. Opo. O, ngayon nga, ay ang gusto pa ng mga tao i-demanda na si Kwan O, hindi kailangan ang gold, hindi. I-demanda na si Duterte kasi ginamit niya yung mga Kwan mga priso. O, ginamit niya mga priso, tinakot niya, o ewan ko kung binigyan niya ng pagkain o pabor o pera para tumistigos kay labang kay Dilima. At yan po ang pagbabayaran niya. Opo, na lahat ng tao ay tinitingnan niyan kung paano niya pagbayaran yan. All eyes want to see him. Hindi ba? Ayan po Kaya nga, more to be desired than dead than gold, than much fine gold, sweeter than the honey. Oh, hindi ba? Yung judgment ng Diyos. Ayan po. Kaya nga, yan po ang reason ko. Bakit ako ay mayroon akong aral o karunungan na higit dyan sa iba na nagbablogger. Opo, ito po, Psalms 119, 104, verse 104 and 105. I gain understanding from your precepts. Ano ba yung precept? Doktor po yan, hindi ba? Kung mayroon kang problema o mayroon kang sakit, ay prescription po yan, hindi ba? O, I gain understanding from your precept. Therefore, I hate every false way. Oh, I hate every false way. Ayan po ang sabi ni David. Nakikita niya kasi na mali Kaya iniiwasan niya o ayaw niya o pinaparusahan niya. Kasi hari siya po Naging hari siya. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ayun, iniilawan yung path mo at saka yung lampara yan Sabi niya the word of God, your word is a lamp to my feet. O, ayan, lampara doon sa aking paa o paanan at iniilawan niya ang aking daraanan. Ayan po hindi ba? O, yung ang sinabi ko kanina, marami akong nakikita na magagaling mag-vlog. Pero iniiwasan ko o hindi ko pwedeng i-recommenda sa inyo kasi nga ay alam ko na kung naman parang may bayad sila Sumusobra kasi yung papuri nila kay Bongbong Marcos. Opo. Ako, pinupuri ko siya doon sa mga desisyon niya na tama. Opo. At yung mga action niya na talagang okay naman. Pero ganun pa rin ay mayroon pa siyang bagahe Yung hindi niya pagbabayad ng estate tax. Paano yan? Hindi ba? Paano yung mga hindi niya binabayaran yung mga inuutusan na siya ng korte dito sa Amerika, nabayaran niya yung mga sinalanta nila nung una, hindi ba? Pati nga yan si Amy Marcos inuutusan yan na bayaran yung yung pamilya nun ni Trajano ba yun? Archimedes Trajano, hindi ba? Na pinatay po yun, hindi ba? Ako nga, hindi ko nabalitaan halos kabas ko pala yan sa engineering 1 taon lang ang advance niya sa akin. Sa Mapua siya, sa Piati naman ako. Aywan ko kung 3rd year ako o 4th year ako. Si Trajano naman ay baka graduating na ata noon sa engineering Namatay o pinatay, hindi ba? Ganun po yan. O sige po at hanggang dito na lang po
Ah, sa aking pong pag-vlog dito ay nananalangin po ako na sana tayo o ang lahat ng nakikinig ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Marami pong salamat.